Oh, balik tayo dito kay Alice Guo. Si Go Waping, ka-coffee. Pinag-iisipan pa. Hindi pa siya sigurado kung tatakbo ba siya sa susunod na eleksyon. 2025 ka-coffee ang eleksyon. May mayoral election dyan. Aba, may balak pa atang tumakbo sa pagka-mayor itong si Alice Guo. Abay, hindi ka ba naman talaga nalintikan, no? Sa kabila ng mga nangyayari na yan, hindi ka pa sigurado kung tatakbo ka o hindi. Hindi niya pa raw iniisip yan. Nako po, Alice Guo. Ang sinungaling na si Alice Guo, halatang-halatang nagsisinungaling sa investigasyon. Pareha siya ng Quad Committee sa investigasyon ng House of Representatives at ng Senado. Halatang-halatang nagsisinungaling itong si Alice Guo. Hindi mo na kami madadala sa kasinungalingan. Alam mo yung first time na nagsinungaling siya, hindi pa na first time. Yung unang attend siya ng hearing, di ba? About sa donasyon ng kanyang pamilya niya. Sumunod, naglabas siya ng statement. Sabi niya, ano lang, naanakan lang daw yung nanay niya. At pagkaanak sa kanya, lumayas na yung nanay niya. Pag MMK, yung kwento niya. Naku, di mo na kami madadalan sa kasinungalingan na yan, ka-coffee. Ngayon, hindi pa siya sigurado kung tatakbo siya sa 2025. Alam mo, kung ako si Alice, pero hindi ako si Alice eh. Pero kung ikaw si Alice, at common ka-coffee, common yan. Sa kabila ng mga nangyayari na yan, dismiss ka na nga eh. Ano? Mag-a-aspire ka pa tumakbo sa eleksyon? Simple lang ang sagot dyan. Kapag tinanong ka, ano, tatakbo ka pa ba? O may plano ka pa ba tumakbo? Ang sagot dyan, definitely, hindi na. Dahil na-dismiss na ako sa kabila ng mangyayari. Pero si Alice Guo, kakaiba ito. Oh. Hindi rin pero po siya tiyak. Unsure pa. Kundi ka naman na tinamaan ng napakakapal ng mukha. Oh. Headline ng GMA News Online, Alice Guo, still unsure if she will seek re-election in 2025. Naku naman sa mga taga-Bamban Tarlac, naku po, lesson learned ka-coffee. Huwag nyo na tong iboto. Ang masaklap dyan, baka mag-party list pa. Naku po, nadali na. Dismiss na nga oh. Dismiss Bamban Tarlac Mayor. Please, yung mga taga-Bamban Tarlac, huwag nyo na itong iboto. Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo on Thursday said she has yet to decide whether or not she will seek re-election in the 2025 midterm elections. Biruin mo, until now, hindi pa rin siya nakapagdidesisyon kung tatakbo ba siya o hindi. Napakadali lang naman pagdesisyonan yung bagay na yan. Tatakbo o hindi. Bakit si Mayor Alice hirap na hirap magdesisyon dyan? Naku naman, oo. Your Honor, ito na. Your Honor, as of the moment po, wala po akong definite na decision for that. No! Yun lang ang sagot dyan eh. No! Guo said when asked by the Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega V if she would run for 2025 elections. If she would run again as Bamban Mayor next year. Napakadali ng tanong, hindi niya masagot yan. Pag-iisipan pa, wala pa sa kanyang isip. Unsure pa. Naku naman, Guo on Thursday attended the first time the hearing of the 4 committees of the House of Representatives, yung Quad Committee ka-coffee, which has been investigating crimes linked to POGO o Philippine Offshore Gaming Operators, yung mga drug war deaths at illegal drug trade dito po sa bansa, kabilang po yan sa inimbestigahan nitong Quad Committee. At nga pala ha, iimbitahan na rin po ng Quad Committee itong si Pulong Duterte. Nako, umattend kaya yan? Kung hindi umattend, di subpoena, di ba? Issue ng arrest order. Si Digong lang naman ang hindi nila kaya. Which is, naiintindihan natin yan. Nire-respeto nila si Digong kahit pa paano. Ha? Tinan mo itong mga tao na ito. Nire-respeto pa rin si Digong kahit anong sinasabi nila. Kasi weak na eh. Ilang beses na itong na-hospital. Mahina na ang katawan ni Digong. Actually, dapat nga kasi tumigil na kasi itong si Digong eh. Pero wala eh. May sakit na nga. Matanda na. Di ba? Hirap na. Pero sige pa rin. Very active pa rin sa politika. Hayaan niya rin yung mga tao niya. Huwag na siya makisali dyan. Enjoy niya yung retirement niya. Pressed by Ortega if she would still run as mayor even without the issues she is currently facing, she said, Your Honor, hindi ko po talaga yan na pag-iisipan po. I haven't really thought about that in English. Guo, however, said members of her state slate running in 2022 elections would still seek to extend their terms next year. Nako, mag-ingat kayo mga taga-Tarlac ka-coffee. Specifically mga taga-Bamban Tarlac. Ayan, nabudol kayo dyan ka-coffee. Ingat, baka may mga naiwan pa yan na mga kakampi, mga kasabwat nandiyan dyan at tatakbo pa rin, kukuha po ng posisyon o magsisik ng re-election. Make sure na huwag nyo nang iboto yung mga connected dyan kay Alice Guo na alam mo na, nag-approve ng mga permit na hindi naman dapat yung pinalusot itong mga illegal activities na yan. She added that she has not been communicating a lot
with her vice mayor and councilors even before she escaped the Philippines. No need na, no need na. Wag na. The filing of certificate of candidacy for May 2025 midterm election is scheduled from October 1 to October 8, 2024. Ilang tulog na lang ka-coffee. A matter of 1 week and 3 days. Ganyan na lang ka-coffee. Magpa-filing na po ng certificate of candidacy. Kaya nagre-ready na yan ka-coffee. Yung mga tatakbong mayor, tatakbong vice mayor, gobernador, mga senador ka-coffee, party list down to the lowest position locally, no? Nag-iisip na yan. Actually, ngayon, buo na nga yung mga partido, no? Kanya-kanyang gawa na nga sila ng partido. The dismissed mayor who is facing human trafficking and money laundering complaints is being investigated due to her supposed links to the raided Pogo Hub dyan po sa Pampanga. Actually, may nakabinbin na kaso ngayon. Ito yung immediate, yung dyan sa Pasig at non-bail ito ka-coffee. Hindi makapagpiyansa dito si Alice Guo once na ma-issuehan na ito ng probable cause at pa-issuehan ng warrant of arrest, bilanggo na itong si Alice Guo sa korte at wala itong piyansa ka-coffee. Medyo mabubulok-bulok ito para hindi na siya makaano dyan. Para hindi siya makatakbo, mamaya lumusot pa yung ka-coffee. Baka nga, sabi nga nila, baka mag-senador pa raw yan. Naku po, kung mag-senador pa si Alice Guo, kasi hindi mo alam mamaya bumili ng boto, hindi naman natin masabi. May mga kababayan din tayo na pinagbibili yung kanilang boto. No? So, wag na tayong humantong sa ganoong sitwasyon. Kaya ingat-ingat ka-coffee, for sure. Alam na ninyo kung kayo nakikinig sa mga balita, alam na ninyo kung paano tayo pinaglaruan ni Alice Guo, kung paano niya nilaro ang ating kongreso, kung paano niya nilaro yung mga kababayan niya dyan sa Babantarak para paniwalain na siya ay isang Pilipino. Naku, ingat ka-coffee, ingat na sa pagboto sa mga ganitong klase ng tao. Jessery Santillan, kasi ka-coffee, ang kanilang godfather ang dyan sa Davao. Ayan, kung bakit dyan sila nagtatago, no? Dyan sa Davao. Bakit tagwa ng pugante ang Davao? Simple lang. Ang kriminal ay magkakakanlong ng kapwa pugante. Kampi-kampi na sila. Matatapos din ang kasamaan nila. Malapit na silang masukol. Exactly. Ellen Conde, sa bagay, maraming mga Pinoy na sinaksakan lang ng milyon-milyon ng mga bunganga, ayos ang lahat. Yun ang nakalulungkot dyan, ka-coffee. Marami tayong kababayan na nasusuhulan dyan, nabubudol dyan para mangyari yan. In fact, tinan mo, balik lang tayo sa pag-i-issue ng simpleng dokumento. Simple. Tingnan lang natin simple. Birth certificate ka-coffee. Pero tinan mo yung impact, no? Simpleng bagay lang yan Yung registrar na nag-issue niyan, registrar ba? Tama. Yung nag-issue ng dokumento na yan, isipin niya, wala lang naman ito, birth certificate lang ito Pero hindi niya alam na magagamit yun para makakuha ng pasaporte. O yung mga hindi Pilipino, naging Pilipino. Dahil sa korupsyon. O dyan sa Davao, lahat nangyari yan. O sino na naman ang kumita dyan ako? Disqualify na yan sa Comelec, sabi ni Ernie. I don't think naman na hahayaan ng taong bayan na makatakbo ito ka-coffee. Dami-dami pa yan ka-coffee. Natututol dyan mga magpa-file na. If ever mag-file ng certificate of candidacy yan si Alice Guo, agad-agad, maraming magpa-file yan ng disqualification cases dyan po sa Comelec. And I am confident that the Comelec syempre will rule against Alice Guo, favorable to those people who will file the disqualification cases. Tara, kape sa mga BOBOTANGADEDS. Entretman. Haba dyan Ma'am Dilda Galvez, please like this video mga ka-coffee. Thank you Ma'am Dilda Galvez. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion ka-coffee, opinion reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng ating mga ka-coffee. Very short lang tayo ka-coffee ngayong Webes dahil medyo pagod din tayo ka-coffee ngayong araw. Medyo marami tayong ginawa ngayong araw. No? Short muna tayo ngayon. 32 minutes na po ang nakalilipas after our live stream. Kung meron po kayong mga opinion at komento, sige, ilagay nyo lang dyan sa ating comment section ka-coffee. Siyempre, nagbabasa rin tayo ng inyong mga komento. Kung nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo ka-coffee naka-follow sa ating Facebook page, please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube, click nyo lang po ng subscribe. Nandiyan dyan po sa ating comment section. Alright, sige. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee Nasaan man po kayo panig ng daigdig. Manatili po nakatutok dito sa ating page, ang ka-coffee. Ka-coffee break, ka-coffee sa YouTube, para updated kayo sa ating mga bagong upload, Maraming salamat po. Bye-bye everyone. Good night. Happy Thursday.